Ang babae sa lumang silid-aralan. Sa isang pampublikong high school sa probinsya ng Laguna, may isang lumang gusali na bihira ng gamitin. Sabi ng mga guro, itinayo pa raw iyon noong dekada 70. May isang silid sa ikalawang palapag na palaging nakasara. Room 204. October 17, 8:45 p.m. Hindi ko alam kung tama bang isulat ko ito, pero kung may mangyari man sa akin, sana may makabasa nito. Kanina, ako ang huling lumabas sa classroom. May practice kami para sa intrams presentation. Naiwan ko ang notebook ko sa room 204. Alam kong bawal pumasok doon, pero bukas na ang grading at kailangan ko ang notes ko. Pag-akyat ko sa second floor, tahimik na tahimik. Walang ilaw sa hallway, pero sa dulo, may liwanag. Room 204. Bukas ang pinto. Sigurado akong nakalock ito kanina. Pagpasok ko, malamig. Hindi normal na lamig, parang may aircon pero wala naman. Amoy chalk at luma na papel. Nasa teacher's table ang notebook ko, pero hindi ko matandaan na inilapag ko iyong doon. Habang kinukuha ko, may narinig akong tunog ng chalk sa pisara. Dahan-dahan akong lumingon. May nakasulat na, "Huwag mo akong pagbintangan." Nanigas ako. Wala namang tao. Biglang bumukas ang electric fan kahit hindi nakasaksak. Nagsara ang pinto ng malakas. Pagharap ko ulit sa pisara, may nakatayo na sa harap ko. Isang babaeng nakalumang uniform. Basa ang buhok niya. May pasa ang leeg. Parang may marka ng pagkakahulog. Tumingin siya sa akin. Hindi siya kumurap. "Pinagbintangan mo rin ba ako?" Mahina niyang tanong. Hindi ako makasagot. Bigla siyang gumiti. Hindi normal na ngiti. Masyadong malapad. "Sumunod ka sa hagdan." Naramdaman kong may humihila sa akin palabas ng classroom. Pagdating ko sa tapat ng hagdan, may malamig na kamay sa likod ko. Parang itutulak ako. Nakapitan ako sa railings at sumigaw. Pagmulat ko, nasa klinik na ako. Sabi ng guard, nakita niya raw akong nakatayo sa gilid ng hagdan, parang may kausap. Mag-isa lang daw ako, pero hindi iyon totoo. Kasi pag-uwi ko, may nakita akong marka ng chalk sa likod ng kamay ko. At hanggang ngayon, naririnig ko pa rin ang pagsusulat sa pisara, kahit nasa bahay na ako.